Kung sinusubaybayan mo si Alex Ayala sa Cincinnati Open, alam mo na patuloy siyang gumugulat sa buong mundo ng tennis. Pero ang laban niya laban kay Elena Rus sa round of 64 ay hindi natapos sa normal na paraan. Habang patuloy na kinokontrol ni Alex ang laro sa court, may nangyari na hindi inaasahan. May racket na nabagsak sa frustration. May medical timeout na kinailangang gamitin. At sa huli, nag-retire si Ruse bago tuluyang matapos ang laban. Pero may isang bagay na kailangang linawin. Hindi ito simpleng pagsuko. Ayon mismo sa WTA, may injury na dahilan ng kanyang pag-retire. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan kung ano talaga ang nangyari, kailangan muna nating tingnan ang laban mismo. Sa Cincinnati Open, round of 64, hinarap ni Alex Ayala si Elena Gabriela Rus. Pero mula pa lang sa simula ng laban, malinaw na si Alex ang kumukontrol sa laro. Kaya naman, mabilis niyang nakuha ang unang set, 6-1. Isang dominanting performance mula kay Alex. At pagdating sa ikalawang set, patuloy pa rin ang kanyang momentum. Umabot na sa 3-0. Ngayon, ano ang nangyari sa gitna ng laban? Habang nasa 3-0 ang score sa second set, nagsimulang makaramdam ng problema si Rus. Kaya naman, humingi siya ng medical timeout. Ang iniinda niya ay injury sa kanang paa o bukong-bukong. At sa tennis, malaking problema iyon. Dahil halos bawat galaw sa court ay nakadepende sa footwork at balance. Pero hindi pa roon natapos ang pagkaantala. Bago pa man tuluyang makabalik sa normal ang laban, dumating naman ang masamang panahon. Nagkaroon ng weather delay dahil sa kidlat at ulan. Kaya kinailangang itigil muna ang laro habang hinihintay na maging ligtas ang kondisyon sa court. At pagkatapos ng suspension, dumating ang pinakahuling desisyon. Sa halip na bumalik at ipagpatuloy ang laban, nagdesisyon si Rus na mag-retire dahil dito, opisyal na idineklarang panalo si Alex Ayala. At dahil dito, sumulong siya sa round 3 ng Cincinnati Open. Ngayon, ano naman ang naging reaksyon ng WTA? Sa official social media post ng WTA, mismo nilang sinabi, "Get well soon, Gabriela. Alex Ayala advances to round 3 in Cincinnati as Rus is forced to retire." Kaya malinaw ang mensahe ng WTA. Ang pagtatapos ng laban ay may kinalaman sa injury ni Rus. Hindi ito simpleng pag-alis dahil ayaw niyang matalo. Ngayon, dito pumapasok ang isang bagay na maaaring mapansin ng mga nanood ng match. May mga footage ng frustration ni Rus, kasama na ang pagbagsak o paghampas ng kanyang racket. At dahil dito, maaaring isipin ng ilan na nawalan siya ng gana o basta na lamang sumuko. Pero kailangan nating tingnan ang buong konteksto. Ang isang atleta na may iniindang injury, lalo na sa paa o bukong-bukong, ay maaaring mahirapang ituloy ang laban. Kaya hindi patas na sabihin agad na sumuko siya nang hindi isinasaalang-alang ang injury. Ngayon, tingnan naman natin ang score, 6-1, 3-0. Isipin mo ang bigat ng numerong iyon. Isang set ang nakuha ni Alex nang may malaking lamang. At sa second set, 3 game na ang kanyang kalamangan. Ibig sabihin, bago pa man matapos ang laban, malinaw na nasa control ni Alex ang momentum. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng performance na ito ni Alex? Hindi ito isang close match na biglang natapos dahil sa injury. Bago nag-retire si Ruse, malinaw na dominante si Alex. Mabilis ang kanyang movement, malinis ang kanyang shots, at higit sa lahat, hindi niya binigyan ng maraming pagkakataon ang kanyang kalaban. Ngayon, bakit ba napakahirap maglaro ng tennis kapag may injury sa paa? Dahil ang tennis ay isang sport na lubos na nakadepende sa footwork. Forward, backward, side to side, biglang hinto, biglang liko, at mabilis na pagbabago ng direksyon. Kung may problema ang paa o bukong-bukong, maaaring maapektuhan ang halos bawat galaw ng isang player. At mas mahirap ito kapag kaharap mo ang isang manlalarong nasa magandang kondisyon, tulad ni Alex Ayala sa araw na iyon. Kaya ano talaga ang pinakamalaking storyline sa laban? Hindi lamang ang paraan ng pagtatapos. Ang mas malaking storyline ay
Ang dominance na ipinakita ni Alex bago natapos ang laban. Mula sa unang set hanggang sa 3-0 sa second set. Si Alex ang nagdidikta ng tempo. At iyon ang mas mahalagang takeaway para sa kanyang Cincinnati campaign. At syempre, may direktang epekto ang panalong ito sa kanyang tournament run. Dahil sa retirement ni Ruse, sumulong si Alex sa round 3. At bawat panalo ay dagdag momentum, lalo na habang papalapit ang US Open. Hindi lamang ito tungkol sa isang match. Ito ay tungkol sa pagbuo ng confidence at consistency sa pinakamahalagang bahagi ng hard court season. Ngayon, may isang mensahe na mahalagang marinig ng mga netizen. Sa tuwing may player na nagre-retire sa gitna ng laban, madaling sabihin, sumuko. Ayaw matalo. Hindi kinaya. Pero hindi natin alam ang buong sitwasyon ng isang atleta mula sa ilang segundo ng footage. Sa kasong ito, may medical timeout, may injury, at may official statement mula sa WTA. Kaya mas makatarungan na sabihin na napilitan siyang mag-retire dahil sa injury at hindi dahil sa kawalan ng sportsmanship o tapang. Ngayon, tingnan natin ang buong larawan. Sa gitna ng lahat ng nangyari, ang pinakamahalagang bagay ay ang kalidad ng laro ni Alex. Sa score na 6-1, 3-0. Bago natapos ang laban, ipinakita niya kung bakit patuloy siyang umaangat at kung bakit patuloy siyang nakakakuha ng atensyon mula sa tennis world. Hindi man natapos ang laban sa normal na paraan, malinaw kung sino ang may momentum sa court. Maikli, matunog, pang-build ng momentum. 6-1, 3-0, isang medical timeout, isang weather delay, isang retirement at isang panalo para kay Alex Ayala. Pero higit pa rito, may isang bagay na malinaw. Bago pa man opisyal na matapos ang laban, kontrolado na ni Alex ang momentum. At kung ikaw ay isang Pilipinong sumusubaybay kay Alex, naiintindihan ko kung bakit ka masaya sa panalong ito. Pero habang nagse-celebrate tayo, huwag din nating kalimutan ang kalaban. Dahil sa likod ng bawat panalo, may isang atleta na nagbibigay rin ng oras, pagsisikap at sakripisyo. Sa pagkakataong ito, may injury si Ruse, kaya respetuhin natin ang parehong player, ang nanalo at ang napilitang tumigil dahil sa injury. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito simpleng kwento ng isang player na nag-retire sa gitna ng laban. Ito ay kwento ng isang dominanting performance ni Alex Ayala na malinaw na kahit hindi natapos ang match sa normal na paraan. At higit sa lahat, isa itong paalala na bago tayo magbigay ng konklusyon tungkol sa isang atleta, kailangan muna nating tingnan ang buong konteksto. 6-1, 3-0. Iyon ang score bago tuluyang matapos ang laban nina Alex Ayala at Elena Ruse. May medical timeout. May injury sa paa o bukong-bukong. May weather delay dahil sa kidlat at ulan. At sa huli, nag-retire si Ruse. Hindi dahil ayaw niyang matalo. Hindi dahil sumuko lang siya, kundi dahil may injury na hindi na niya maaaring ipagsawalang bahala. At mismong WTA ang nag-confirm na napilitan siyang mag-retire. Samantala, sumulong si Alex Ayala sa round 3 ng Cincinnati Open. Bit-bit niya ang momentum mula sa isang dominanting performance. At habang papalapit ang US Open, bawat panalo, bawat set at bawat match ay mahalaga. Kaya sa susunod na makakita ka ng headline tungkol sa isang player na nag-retire sa gitna ng laban, huwag agad humusga. Tingnan muna ang buong kwento. Dahil minsan, ang tunay na dahilan ay hindi makikita sa final score lamang. At sa laban na ito, isang bagay ang malinaw. Bago pa man natapos ang match, ipinakita na ni Alex Ayala kung sino ang may control sa court. Ano ang masasabi mo sa performance ni Alex Ayala? Sa tingin mo ba kaya niyang gumawa ng mas malalim na run sa Cincinnati Open? At ano naman ang tingin mo sa retirement ni Elena Ruse? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon. At kung gusto mo pa ng mga updates, kwento at behind the scenes tungkol kay Alex Ayala, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood mga Kapinoy at hanggang sa susunod, manatiling proud sa galing ng Pilipino.